Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nag-resonate po kayo. Thank you. So, first card ni Aquarius, we have Judgment. Wow. So, maganda to, no? Aquarius. Sabi dito, I understand that everyone has their own unique path and challenges. So, nagpapakita lang ito, no, kung gaano na kayo ka-emotionally matured sa ngayon at naiintindihan mo na, no, yung dynamics ng mundo ngayon. Alam mo na kung ano yung, alam mo na yung, naiintindihan mo na ngayon kung bakit ganito ang mga nangyayari sa buhay natin. Iba-iba tayo ng sitwasyon, 'di ba? At sari-sari ang mga nangyayari sa buhay ng bawat isa. Naiintindihan mo na, 'di ba? Na hindi po pwedeng sabay-sabay pare-parehas ang nangyayari kasi nga may kanya-kanyang timing. May kanya-kanyang plano ang universe para sa atin, hindi ba? Nakaplano ng lahat 'yan. Kung ano man ang mga nagaganap sa buhay natin, nakaplano ng lahat 'yan. Bago pa man tayo ipinanganak, 'di ba? Kaya maganda no naiintindihan mo na lahat tayo we are all unique from each other, no? Simula ng sa pagkatao natin, 'di ba? Iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng ng attitude, 'di ba? Iba-iba tayo ng takbo ng isip, iba-iba tayo ng path na dinadaanan, iba-iba tayo ng mga challenges and obstacles na kinakaharap, hindi ba? We are all unique and you understand that. No? Kaya wala din sa iyo siguro wala sa isip mo no yung i-judge ang sarili mo or i-judge yung mga tao because you understand no na meron tayong kanya-kanyang diskarte din sa buhay. Meron tayong kanya-kanyang priorities. 'Di ba? So, we have indecision. I use my intuition in all aspects of life. Ayan. So, napakaganda rin ito kasi nagtitiwala ka ng buong buo, 'di ba, sa universe. Kaya nakikinig ka. No, nagtitiwala ka, nakikinig ka sa iyong intuition because you know, no, na alam mo na yung intuition is what's going to you know that your intuition is going to guide you no sa buhay. You know that your intuition is going to tawag dito, your intuition is going to lead you towards the right decision, towards the right path, yung mga ganon. So, we also have perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Ayan. So, maaari na sa ngayon talagang parang I'm getting the energy of the Queen of Wands na kung ano man yung sinet mo sa isip mo na gusto mong ma-accomplish, gagawin mo ang lahat. No? Magpi-persevere ka, magsisikap ka, gagawin mo ang lahat para matupad mo ito. And that is what you're going to embody around this time. No? Kung ano man itong dream mo or kung ano man itong sinet mong goal sa ngayon, gagawin mong lahat. You're going to do anything and everything in your power to make it happen. So, napakaganda, 'di ba? So, what else? Magiging ka, focused, no, and driven. So, maraming salamat for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking tulong po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Salamat. So, we have the 9 of Pentacles. Ayan. So, this is financial comfort, no? Financial comfort, financial freedom, abundance, prosperity. May enjoy mo na yan. Kasi, yung bunga ng pagsisikap mo, bunga ng pagtsatsaga mo, nandito na. No? Nandito na, kumbaga, you are going to receive the financial reward, diba? Ng pagsisikap na ginawa mo. So, now, may embrace mo na yung, yung lahat ng efforts na ginawa mo, diba? Ang tawag dito, yung parang you're going to pat your shoulder na ba sa ngayon at masasabi mo sa sarili mo na good job Aquarius, 'di ba? Magiging masayang-masaya ka dito sa mga sa mga
biyayang dadating, sa reward na makukuha mo, yung gano'n. Maaari din na ngayon magkakaroon na kayo ng makakapagsimula na kayo mag-lay ng solid foundation sa inyong financial future, 'di ba? Magiging materially and financially secured na din kayo, makakapagsimula na din kayong gawin yan, no, sa ngayon. So, we also have the Eight of Swords. So, si Eight of Swords, feeling ano to negative energy ito, and this is feeling restricted kayo, parang feeling victim kayo, feeling powerless, no, unproductive, kasi nga, ang tendency na yung parang feeling ninyo wala kayong kapangyarihan na magtagumpay. Feeling ng iba sa inyo, wala kayong hindi ko mararating, hindi ko rin marireach yan kasi wala akong resources, wala akong lakas ng loob diyan para gawin yan kasi alam ko naman na hindi yan mangyayari sa akin. Maaaring may mga ganong storyline na ginagawa, na sinasabi ang iba sa inyo sa sarili ninyo. Kaya tuloy, nagiging unproductive kayo. Kasi kinukonbinsin nyo na yung sarili ninyo na hindi ninyo kaya yon, na hindi nyo magagawa yon, na hindi ninyo marireach, no? Ang ganong antas sa buhay, di ba? Kung ano pa man. Kaya, mas lalong hindi ninyo yon mararating. Kasi nga, hindi na kayo tuloy hindi na kayo mag-e-effort, 'di ba? Kasi parang kumbinsido na kayo na hanggang diyan na lang kayo, parang gano'n. But um, that's not going to help you talaga na mag-progress kayo. Otherwise, if you're going to continue to be feeling powerless or ganito yung iisipin ninyo, matutuwa ba kayo? Ang tanong diyan, matutuwa ka ba? 'Di ba? Na ganyan na lang ang magiging buhay mo. Where you are now, 'di ba? Ganun ka na lang. Wala kang progress, walang pag-angat sa buhay, hindi ka na aasenso, hindi ka na magkakaroon ng mas masayang buhay, 'di ba? So, come to think of it, 'di ba? For those of you, no, kasi hindi ito magre-resonate sa lahat. For sure, there are only some of you, no, na nag-iisip ng ganito. Not all of you, kasi alam mo naman, collective reading ito. So, may mga mensahe dito na magre-resonate sa iyo, merong hindi. So, ito, hindi rin ito para sa inyong lahat, 'di ba? Meron lang iilan sa inyo na nagne-negative thinking at ganito yung sitwasyon, no, na kinabibilangan ninyo. So, for those of you, Aquarius, na merong ganitong sitwasyon, merong ganitong iniisip, 'di ba? Kahit anong dasal, 'di ba? Kahit anong dasal ang gawin ninyo na, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. 'Di ba? Pero 'yun ang pinagdadasal mo, pero kung ang iniisip mo, ginagawa mo ay ganito, 'di ba? So, hindi ka rin naman tutulungan ni God, 'di ba? Na makuha mo kung ano yung dinadasal mo kasi ikaw mismo hindi ka gumagawa ng paraan para unang-una maging positibo ang isip mo, mas maging positibo ang actions mo. Hindi ka nga makakapag-take action kasi yung dinidikta ng isip mo ganito, 'di ba? Kaya kailangan, kung gusto mong makuha, 'di ba? Kung gusto mong makuha yung mga pinagdadasal mo, kung gusto mong ma-experience yung katulad nito, no, na may abundance, may prosperity, may kasaganaan sa buhay, you really need to change this mindset. Okay? You really need to change this energy. Kailangan mong i-transmute ito into something positive, something optimistic, something hopeful, 'di ba? Para na mabago din ang energy na bumabalot sa'yo. Maging mas positibo ang energy mo, mas mag-a-attract ka ng marami pang blessings, mas mag-a-attract ka ng mas marami pang magagandang bagay and opportunity sa buhay mo. Okay? Kaya kailangan baguhin ito into something positive. At maaaring kailangan mo muna mapag-isa. Okay? Yeah, with the hangman energy, kung meron kayong mga ibang bagay na pinagkakaabalahan din, no, maaring titigil din yan muna ng universe para na magkaroon talaga kayo ng time na makapag-isip-isip, makapagmuni-muni, no, at makapagnilay-nilay, no. So, po pwedeng ganon para na mapag-isipan ninyong mabuti ang discarding gagawin ninyo para mas maging positibo, no, ang ginagawa ninyo, maging positibo yung iniisip nyo muna.
So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.